Ganitong kasaba cake ba ang gusto nyo? Kahit malamig na, malambot pa rin. At ang lasa, sobrang sarap. Ang una kong ginawa, hinati ko ang kasaba o kamoting kahoy sa maliliit na piraso at gigilingin ko sa food processor. Gilingin lang mabuti at hintayin maging pino. Kung wala kayong food processor, gamitin nyo na lang yung panggadgad ng keso. Pero siguruhin nyo lang na pino ang pagkakagadgad. Pagkatapos gilingin, huwag nyong pipigain kasi isa yan sa sikreto para maging malambot ang ating kasaba cake. Sa paglagay ng ingredients, depende naman kasi yan sa dami ng inyong kasaba. Isinama ko na rin sa ingredients ang isang latang evaporated milk, isang latang condensed milk, 2 cups coconut milk, mas maraming gata, mas creamy, mas masarap. 2 itlog na medium size, melted butter or margarine, asukal, optional lang to, depende sa tamis na gusto nyo. Pag nailagay na lahat ang mga sangkap, haluin lang tong mabuti para matunaw ang asukal at mag-combine lahat ng mga ingredients. Ganito na ang magiging itsura niya. Nakapag-prepare na pala ako ng lianera at nilagyan ko ng dahon para hindi masyadong dumikit ang kasaba cake. Wala akong steamer kaya ang ginamit ko na lang yung sa rice cooker. Pwede naman yun eh. Habang ini-steam ko, naggawa na rin ako ng mixture para sa toppings. Heto lang ulit ang mga ingredients. Gata, condensed milk, egg yolk, at saka keso. Tapos, halu-haluin lang. Pagkatapos ng ma-steam, maglalagay ka lang ng mixture na ginawa, tapos yan, ibe-bake mo na. Kaso ako hindi ko na naipakita nung i-bake ko dahil nalobat cellphone ko. Pero yan yung kinalabasan niya. Diba, itsura pa lang ang sarap na. I do respect the privacy that John has and Sarap. our relationship was po na may malaking naiambag sa buhay ko, hindi ko makakalimutan. And what's beautiful din po is that we still have a good fucking relationship. We have businesses that we built together. Parang leche and that, plan. you know, despite not going that way, I really still wish him the best. And sarap. he wishes me the best as well.